We are, again, pagpapatuloy natin ang ating series na Fully Armored. Everybody say, Fully Armored. Praise God. Again, pinag-usapan natin dito yung armor of God na sinabi sa Ephesians chapter 6. Basahin niyo sa iyong paningin habang binabasa ko mga. Ating scriptural text again is Ephesians 6:10-18. Bilang magwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma, the full armor, na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pagkikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatagpan kayong nakatayo. Kaya, maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang, sinturon ng katotohanan, the belt of truth, isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Amen? Isuot ninyong sapatos sa pagiging handa sa pangalan ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na pana o palasa ng Diablo. Isuot ninyong helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang ibang kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumama sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Lahat magsabi, praise the name of God. So far, we have discussed, in chapter 1, pinag-usapan natin yung belt of truth. Everybody say, belt of truth. Yung sinturon ng katotohanan, ito yung integridad ng isang mananampalataya. Yung meron siyang katotohanan sa mundo na puro kasinungalingan. Pangalawa, pinag-usapan din natin yung breastplate of righteousness, yung baluti ng katwiran. Ito yung purity o pagiging malinis ng isang Kristiyano. Yung alam niya palagi kung paano umanig sa tama. Being always right in the sight of the Lord, also in the sight of men. Pangatlo, sa chapter 3, pinag-usapan natin yung sandals or shoes of the gospel of peace. Ito yung tinatawag na the believer's tranquility. Ibig sabihin ng tranquility, ano man dumating ng mga pagsubok, hindi siya magagalaw. Amen. Siya'y mananatiling nakatayo. Kaya nga siya sandals o shoes. Sa anumang sitwasyon, anumang lubak na ibibigay ng kaaway, especially, nananatili ang ebanghelyo ng Diyos na ating sandigan sa ating mga paa. Last time, pinag-usapan natin yung the shield of faith. Everybody say, shield of faith. Ito yung believer's certainty. Ibig sabihin ng certainty, yung sigurado siya. Kasiguraduhan ng isang mananampalataya. Yung pananampalataya ng Kristiyano, yan yung sa panahon ng inaatake tayo ng kaaway, yan yung pwede natin gawin panangga sa anumang palaso o pana ng kaaway. Tonight, in our chapter 5, we will discuss the helmet of salvation. Everybody say, helmet of salvation. Ephesians chapter 6 verse 17, the Bible says, take the helmet of salvation. Sa Tagalog, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Now, in the Roman times, doon sa panahon ni Pablo, kung sinulat niya ang libro, kung sulat niya sa Efeso, ang mga Romanong sundalo, meron silang tinatawag na helmet. Lahat magsabi, helmet. So yung helmet, hindi lang siya pang motor, pang sundalo po siya. Noong panahon, merong tinatawag na helmet. Actually, sa Biblia ko lang nalaman, ang Tagalog pala ng helmet, kasi alam natin helmet, English, no? Ang Tagalog pala ng helmet ay helmet din. Wala siyang Tagalog na kapatid. Sa Bible ko lang po nalaman. Praise God. Isa sa mga pinaka-importanting piece o parte ng armor ng kasuotang pandigma ng mga Romano noon ay yung helmet. Ayan. Ito ang nagsisilbing proteksyon ng sundalo sa kanyang ulo. Dahil ang atake sa ulo ay masasabi natin fatal. Everybody say fatal. Pag sinabing fatal, delikado, nakakamatay. Kahit na mag-survive yung sundalo dun sa atake sa ulo, tinalo siya sa ulo, mag-survive man siya, mahihirapan ng makalaban yung sundalo dahil mawawala na yung kanyang focus.
Mahihilo na siya. So makasurvive man siya, hindi man siya mamatay, makatayo man siya, siguro yung lakad niya hindi na ganoon kaayos dahil natamaan ng kanyang ulo. Ang helmet ng Romano sa panahon ni Pablo ay matatawag na world class. Ibig sabihin ng world class ay sikat ito at walang katulad sa buong mundo. Bakit sikat ang helmet ng mga Romano sundalo? Dahil ang helmet ng Romano sundalo, yan po ang pinakamatibay na helmet sa panahon nito. Dahil sa kanyang maganda at kakaibang disenyo. Gawa ang Roman helmets sa iba't ibang uri ng metal na may kasamang leather. So yung loob niya, leather. Hindi siya uncomfortable doon sa loob. Komportable pa rin siya. So may leather siya at sa labas ay pinagtagpi-tagping mga iba't ibang klaseng metal. Tinatakpan noon yung taas, gilid, at likod ng ulo, pero yung harapan po, mga kapatid, ng helmet ay kaunti lamang yung protection. Mas pinili ng mga Romano na yung harap ng helmet ay open. Now, kung bakit siya tinawag na world class, dahil yung helmet ng mga Romano, ito lang ang tanging helmet sa panahon nila na yung harap ay butas. Yung maayos siyang nakakakita, maayos siyang nakakahinga, at maayos siyang nakakapagsalita. So yung nakatakip lang talaga is yung gilid, taas, at likod. Amen. Ginawa yun ng mga Romano, sabi ng research ko, dahil mas pinili nilang mag-usap-usap habang sila nandoon sa labanan. Kasi ang problema ng ibang helmet, kapag fully covered siya, hindi na sila magkaintindihan, kasi hindi na sila magkakitaan. So pinili ng Romano na itong part, mapapansin nyo, amen, yung dito niya at saka yung sa mata, wala po siyang protection. Upang sila'y maayos na makapag-usap. Now, the helmet, again, is one of the most important parts of the armor. Sa parehong paraan, ganito po, hinalintulad ng apostol na si Pablo ang ating salvation o kaligtasan. Lahat magsabi, salvation. Hinalintulad ni Pablo yung salvation sa helmet ng sundalo. Bakit? Kasi ang ating kaligtasan din ang pumoprotekta at bumabalot sa ating kaisipan. Kung paano pinoprotektahan ng helmet yung ulo at pag-iisip ng sundalo, yung ating kaligtasan na nanggaling sa Diyos, ito rin po ang pumoprotekta sa pag-iisip at kung paano mag-isip. Amen. Alam mong ligtas na yung tao kung paano siyang mag-isip. Hello? There is a renewal of mind. Sabi ng 1 Corinthians 2:16, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Subalit, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Lahat ng may pag-iisip ni Kristo, magsabing Amen. Noong tayo nakakilala na kay Kristo at tumanggap na sa kaligtasan ng Panginoon, binago po niya, una't higit sa lahat, ang ating kaisipan. Sino dito naniniwala? Noong tayo nakakilala kay Lord, ang pinakaunang binago sa atin ng Panginoon, yung kung paano tayo mag-isip. Hindi naman yung agad yung kung paano tayo manamit, kung paano binago tayo doon sa ating vision. Hindi naman agad-agad Hindi naman agad na umayos kang humawak ng pera o amen, hindi naman agad na gumwapo ka o gumanda ka. Dumating ka doon pero hindi naman agad-agad. Ang unang binago ng Diyos ay yung kung paano ka mag-isip. Yung iyong pananaw sa buhay at sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Yung dating pag-iisip na puro karnal o makamundo, ngayon ay napupuno na ng mga bagay patungkol kay Kristo. Kailangan natin maintindihan bilang isang mananampalataya ng Diyos that our mind is the spiritual battlefield. Everybody say battlefield. Ano ibig sabihin ng battlefield? Anong battlefield? Yung lugar kung saan nagkakaroon ng labanan. So yung utak daw natin at pag-iisip, ito yung
lugar kung saan naglalaban yung mga spiritual na bagay. Kita niyo sa movies, merong demonyo, nabubulong, gawin mo to, dito sa kaliwa naman, sa isang tenga, may bubulong, angel naman, gawin mo ito, tapos maglalaban daw sila, tapos kung sino daw pipiliin mo, yun yung magiging ikaw. Ayan. Somehow, merong katotohanan doon. Somehow, pero hindi naman literal na, tapos yung angel din naman sa hindi naman gano'n, mga kapatid. Pero somehow, it depicts a spiritual battle. Dahil yung ating pag-iisip, ito daw yung lugar kung saan nakikipaglaban. Amen. Yung mga spiritual na anghel na hindi natin nakikita doon sa mga kampo ng kadiliman. Sa isip nagkakaroon ng giyera. Amen. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, dito ang kuta o stronghold ng kaaway. Dito siya nananahan sa ating isip. Dito tayo kinokontrol ng kaaway nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos. Sabi ng isang quotation, whoever controls your mind, controls you. Kung sino ang kumukontrol ng iyong pag-iisip, kumukontrol din siya ng iyong buhay. Pero nung nakilala na natin ang Diyos at tinanggap na natin siya sa ating mga puso, tinulungan na niya tayo na makipaglaban sa mga kutak ng kaaway sa ating pag-iisip. Ang helmet ng kaligtasan, yan po ang pumoprotekta sa atin para masangga natin ang atake ng kaaway sa ating pag-iisip. Amen. Now, pag-usapan muna natin, ano ba ang salvation? What is salvation? Salvation is from the Latin word salvatio o salva, meaning save or save. It is the state of being saved or protected from harm or die situation. Madali lang maintindihan kung ano ibig sabihin ng kaligtasan o salvation. Ito yung pagiging ligtas mula sa kapahamakan. Ang taong wala sa kapahamakan, hindi kailangan ng kaligtasan. Tama? Ang taong wala naman sa kapahamakan, hindi kailangan ng kaligtasan. Kaya nga yung mga unbeliever, yung mga hindi pa mananampalataya, hindi nila magawang makilala ang Diyos. Why? Kasi una higit sa lahat, hindi pa nila naiintindihan na nasa kapahamakan sila. Tama? Bakit hindi nila magawang lumapit doon sa Diyos na nagliligtas? Kasi para sa kanila, okay naman sila eh. Wala naman sila sa kapahamakan. And so, first thing, kailangan natin may pa-intindi sa mga unbeliever when we share the gospel is, they are in danger. Nasa panganib sila kung wala sila kay Kristo. So, being saved from a dire situation, yan po ang ibig sabihin ng kaligtasan. Sabi ng Romans chapter 6 and actually in Romans chapter 3, mga kapatid, ang sabi ng Bible, walang sino man ang umabot sa gloria ng Diyos. All have sinned and come short of the glory of God. And then in the Romans chapter 6, ang sabi naman ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay, for the wages of sin is death. So sabi ng Romans 3, lahat nagkasala. Ang sabi naman ng Romans 6, lahat ng may sala mamamatay. So anong ibig sabihin nun? Lahat tayo mapapahamak. We are all in danger. But praise be to God. Sabi ng Bible din, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. In John 1:1, in the beginning was the Word was with God, the Word was God. In verse 14, and God, and the Word was manifested in the flesh and dwelt with us. Therefore we call Him Emmanuel, God is with us. For this is the love of God. Jesus Christ saved us even when we were in sins. Kinain po? So that is the salvation of the Lord. Tayo lahat nagkasala, lahat ng may sala mamamatay, pero buti na lang may Diyos tayong nagliligtas. So that is salvation. Yun yung summary ng buong kaligtasan ng tao. So we have been saved by grace of our God, Jesus Christ. Sabi ng Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng
Diyos. Lahat ng niligtas sa biyaya, pwede ba tayong pumalakpak sa ating Panginoon? So yun ang kaligtasan, yun yung salvation, yun yung helmet mo, yung kaligtasan na tinanggap mo. Amen? Yun yung pumuprotekta kung paano ka dapat mag-isip. Kung ligtas ka na, hello, kung naiintindihan mong niligtas ka na ng Diyos, dapat nag-iisip ka na rin, ligtas ka na ng Diyos. Ano ibig ko sabihin? Kasi minsan, ang Kristiyano niligtas na ng Diyos, pero yung pag-iisip niya parang makamundo pa rin. Amen. Ang Kristiyanong totoong naglilingkod sa Diyos, kung alam niyang niligtas na siya ng Diyos, dapat yung kanyang pag-iisip, pagkilos, paggawa, pagsasalita, dapat ay katulad na rin ng taong niligtas na ng Diyos. Hindi yung niligtas ka na ng Diyos sa mundo, pero ang galaw mo, pag-iisip mo, makamundo pa rin. When you are saved, dapat dala-dala mo na yung helmet ng kaligtasan. Ibig sabihin, nakikita ka sa'yo, ligtas na yan. Kasi kung paano siya mag-isip, paano siya kumilos, paano siya magsalita, paano siya magdesisyon, paano siya gumalang sa mga matatanda at sa magulang. Hello? Kung paano siya hindi mandaya sa kanyang trabaho, sa business. Ligtas na yan. Now, hindi mo gagawin yun para maligtas ka. No. Baliktad. Niligtas ka na kaya ginagawa mo yun. Hello? And so, ang Kristiyano, ang sinasabi ni Pablo dito, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Ang sinasabi ni Pedro dito, kayong mga ligtas na, ipakita nyo na ligtas na kayo. Hello? Ganun lang po kasimple yung sinasabi ni Pablo dito. Isuot na ninyo yung helmet ng kaligtasan. Bakit ganoon yung interpretation doon? Kasi po yung helmet, kung babalikan nyo yung image kanina, nakita niyo yung helmet nung sundalo, meron siya doon sa taas na palamuti. Parang red. Balikan natin. Ayan. Yung parang walis tambo. Parang walis. Iba-iba po ang design niyan, depende sa ranggo. Nakikita sa kulay at disenyo ng helmet nila kung ano yung ranggo nila sa army. Siguro, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng red. My guess would be mababang ranggo lang yan. Kasi yung iba, gold na siguro, o mas maganda na yung disenyo. And so, yung helmet, hindi lang siya pang proteksyon. It is actually a symbol of your status. Now, kung dati yung helmet mo, helmet ng pangmakamundo, helmet ng pasaway, helmet ng puro bisyo, puro makalaman, makamundo. Palitan mo na, para sinasabi ni Pablo, alisin mo na yan. At isuot mo na yung helmet ng isang Kristiyano niligtas na ng Diyos. Isuot mo na yung helmet ng kaligtasan. Lahat ng may suot-suot ng helmet ng kaligtasan, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Amen. Everybody say thoughts. Ulit. Everybody say thoughts. Ano ibig sabihin ng thoughts? Kaisipan. Mga bagay na ating naiisip. Thoughts. Mga bagay, things that we think of. They are thoughts. Mga ideas, mga pagnanasa, mga desire. Those are thoughts. When we read in the Bible, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, Paul is also saying to us, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo kung ano naiisip, kung ano pumapasok dyan. Ingatan mo yung utak mo, yung pag-iisip mo sa mga bagay na pumapasok dyan. Merong isang pamilyar o sikat na Chinese proverb o salawikain, ganito ang sabi niya. Sa English sabi niya, watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become character. And watch your character, it becomes your destiny. Tinagalog natin yan, tinranslate natin.
Bantayan mo ang iyong mga iniisip sapagkat ito'y magiging salita. Bantayan mo yung salita sapagkat ito'y magiging kilos. Bantayan mo ang iyong mga kilos sapagkat ito'y magiging mga gawi, habit. Bantayan mo ang iyong mga gawi sapagkat ito'y huhubog ng iyong pagkatao. At bantayan mo ang iyong pagkatao sapagkat ito ang huhubog ng iyong kapalaran. So it starts with a thought. Nagsisimula ang lahat sa isang bagay na iyong naisip. Kaya nga, naisip mo palang i-rebuke mo na. Okay ba tayo doon? Pwede ba? Naisip mo palang i-rebuke mo na. Tingnan yung Biblia. Doon sa Old Testament, bawal pumatay. Tama? Kasalanan pa lang pag pinatay mo na. Pero kay Jesus, hindi eh. Nag-isip ka pa lang ng masama sa kapatid mo, pinatay mo na. Tama? Ang siyang nag-iisip ng masama sa kanyang kapatid, para niya itong pinatay. Ganun si Jesus. Akala mo, hindi mo naman siya minura, sa isip ko lang. Oh, pinatay mo na siya nun. Sa Panginoon, sa harap ng Panginoon, pinatay mo na siya. That is the danger of thought. Kapag i-entertain mo yung masasamang mga thought sa isip mo, hello? At ang reasoning mo, okay lang, iniisip ko lang, hindi ko naman ginagawa. There will be a time yung naisip mo yan, magmamanifest, gagawin mo yan. And then it will become your character, and your character will be your destiny. Hello? Kapag naisip mo ba lang, sarap siguro manigarilyo, i-review mo na yan. No, seriously. Naisip mo pa lang, i-review mo na. Lalo na kung nasabi mo pa. Mas kailangan mo na ng repentance at i-review mo pa rin ang sarili. Watch your thoughts. They become your destiny. Yung maliit na bagay ng pag-iisip, be careful on what you think. Be careful of your thoughts. Because everything starts with a thought. Nagsisimula po lahat sa isang kaisipan. Sa tingin mo, si Adolf Hitler, hindi niya lang minsan naisip, patay mo kaya lahat ng Hudyo. It started with thought. Sabi ni Adolf Hitler siguro nung kabataan, Germans kami ang pinakamataas na lahi sa mundo. Yung mga Hudyo, mga hayop lang yan, papatay ko yan. I was slaughtered. It was just a thought. Amen? It was just a mere thought. And then years later, millions, hundreds of millions of Jewish were camped and massacred and slaughtered by the Nazis. So what's your thoughts? Tingnan mo kung paano ka mag-isip. In your private time. Yung walang nakakakita sa'yo. Yung isip mo, wala naman nakakakita dyan. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakakita dyan. Bantayan mo yung iniisip. Bantayan natin yung iniisip natin. Everything starts with your thoughts. Palakpakan natin muli ang Diyos. So, the helmet of salvation is the believer's sanity. Everybody say sanity. Pag sinabing sanity, di ba, kabaliktaran ng sanity, insanity. Diba? Kaya nga tawag, insane. Ibig sabihin, nabaliw na, namurid na, insane, crazy. Diba? Kaya ibig sabihin nun, nawala na siya sa kaayusan ng pag-iisip. Kasi ibig sabihin ng sanity is yung kaayusan ng pag-iisip, yung nakakapag-desisyon siya ng tama. Yung helmet ng kaligtasan, ito po yung sanity ng Christian. Ang sundalong hindi pinoprotektahan ng ulo, madaling mamatay sa labanan. Philippians 4 verse 8, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, I love this verse, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, bagay na malinis, bagay na kaibig-ibig, bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, anumang nararapat
mga bagay na ito, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Whatever is true, whatever is honorable, is just, whatever is pure, lovely, whatever is excellent, if anything is worthy of praise, ito yung mga isipin. Hindi yung isipin na lang natin, pag-gising mo pa lang sa umaga, puntahan ko na si Kumare, magchismisan na kami. Puntahan ko na sa ganyan, isipin ko na yung problema namin. Feel your thoughts, feel your mind. Amen? Sabi ng Bible, kung anong maganda, yan ang isipin mo. Kung anong kagalang-galang, kung anong mas nakakaganda sa buhay mo, sa araw mo, yan ang isipin mo. Huwag mong pupunuin ng mga kalat o dumi yung pag-iisip mo because it becomes your character. So pwede ka nang ligtas, natanggap mo ng kaligtasan ng Diyos, but the Bible says, work out your salvation. I-work out mo pa. Meaning, hayaan mong baguhin tayo ng kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo. Dapat yung kaligtasan niya makita sa ating kilos at pag-iisip. So, we need to know how to use the helmet of salvation. Paano ba natin ito gagamitin? Yung helmet ng kaligtasan. Madali lang ito. Number 1, renew your mind. Everybody say, renew your mind. Ulit, mas malakas, renew your mind. Romans 12, very familiar. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sariling bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Itong karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Anong sabi ng Bible? Dahil niligtas na tayo sa habag ng Diyos, ialay natin ang ating sarili. Hello? Sa ating Panginoon. And then in verse 2, huwag tayong aayon sa mundo ito. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pastor, paano po ba mababago yung isip ko? Mula bata ako, ganito na ako mag-isip. Ang sabi nga nung kanta ni Lady Gaga, I was born this way. Hello? Ganito na ako. I was born this way. Mamamatay akong ganito. Just accept me. Ganito ako pinanganak, kaya nga kailangan mo ipanganak ulit. Tama? Kung may reason na ganito ako pinanganak, ganito ako. Kung kailangan ipanganak ang muli. That's why you are born again. Kasi mali yung pagkakapanganak eh. Kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng we need to renew our mind. Kapag na-renew yung ating mind, doon pa lang natin magagawa yung mga kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Ito yung realidad. Ito yung totoo. Amen? Yung dati nating pag-iisip nung nakakilala tayo sa Panginoon, hindi agad mawawala yun. Tama? Ulitin ko Yung dati nating pag-iisip nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, pag na-convert tayo, di naman agad-agad mawawala yun. Tama? Kung sugarol ka dati, pag may nakita ka doon sa kanto ng totongits, parang gusto mo din, di ba? Tama? Di naman mababago eh. Kung binaptize ka, paglubog sa'yo, pag-ahon mo, di naman pag-ahon mo, Sharon Cuneta ka, hindi naman, di ba? Ikaw pa rin yun. Mas maganda ka pa kay Sharon. Amen? Naaalala mo pa rin yung aklasa ng bishop, barkada, yung mga pinapanood mo dati, nasa utak mo pa rin. Di naman na-erase yun di ba? Di naman nawala. Yung mga dati mong pinakikinggan, mga dati mong ginagawa na hindi ka aya-aya sa nung naging Kristiyano ka, gano'n pa rin naman, di ba? Hello? Di ba wala naman?
nandun pa rin. Nandun pa rin, di ba? Yung mga makamundong bagay, nandito pa rin. So, ang tanong, paano mo marirenew yung pag-iisip? How can you change the mind of a person? For example, no, 22 years old siya nung na-convert, nakakilala sa Lord. Yung 22 years na yun, paano mo buburahin yun? Paano mo i-renew yung pag-iisip ng 22 years old na tao? Now, this is an illustration. Ganito yung pag-iisip natin parang isang baso na puno ng tubig na madumi. Now, hindi mo siya pwedeng itapon kasi hindi naman lahat ng nandun ay madumi. Tama? Pag tinapon mo yun, patayin mo lang siya na nawala na yung lahat o pukpukin mo sa ulo para makalimutan yung lahat. Hindi pwedeng gano'n. Ang pwede mo lang gawin, buhusan mo ng buhusan. Tama? Hanggang sa yung madumi, umapaw, at mapuno na siya ng malinis. Ano ibig ko sabihin? Magbabad ka sa fellowship. How can a person be renewed in his mind? Paano ma-renew yung pag-iisip ng tao? Paano natin masusunod yung Romans chapter 12 verse 2? And be renewed, be transformed by the renewing of your mind. Paano yun? Magbabad ka sa fellowship. That is the key. Kapag Friday, Saturday, Sunday, nasa church ka. Tapos Tuesday or Wednesday, may live group pa kayo. Tapos yung ibang araw, ang kachat mo, kapatid mo pa sa Panginoon, ini-encourage ka. Hello? Maaalala mo yung mga dati mong ginagawa, hindi ka pa nakakilala kayo. Pero mawawala na yung desire mo doon. Why? Kasi natabunan ng presensya ng Diyos, ng salita ng Diyos, ng panalangin, ng fellowship. Natabunan na, mas nag-e-enjoy ka na ngayon kasama yung mga kapatid sa Diyos. Yung gawain sa simbahan. May ministry ka na rin ngayon na pinagtutuunan mo ng pansin dahil gusto mong mag-excel. Amen? And so the key to renew your mind is fellowship. It's church. If you are always with the right people, amen, you can renew your mind. Kaya nga ang Kristiyano nag-iisa, delikado. Ang Kristiyano, ilayo mo sa mga kapwa Kristiyano, delikado na yan. I will tell you that. Delikado na yan. And 95% of the time, mawawala yan sa paglilingkod. That's why I don't recommend isolation. Kapag may problema ka sa church, punta ka pa rin sa church. Amen? And let your heart be filled with God at magpalinis tayo. So that is how to renew your mind. Number 2, reject evil and imitate good. Everybody say, reject evil, imitate good. So sa Tagalog yan, alisin mo yung kasamaan, no? Tanggihan mo, and imitate, gayahin mo yung mga mabubuti. 2 Corinthians 10:5, aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos. Binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Ang galing ni Pablo, no? Sabi niya, lahat ng pangangatwiran, lahat ng mga makatwiran, sabi namin, lahat ng makatwiran, sabi namin, ang lahat ng mga pangangatwiran, lahat ng reasoning, lahat ng logic na laban sa salita ng Diyos, ang sabi ni Pablo, ginigiba ko yan. Bakit? Para lahat ng pag-iisip, bawat pag-iisip ay sumunod kay Kristo. 3 John 1:11, minamahal, huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Now, as Christians, we need to always make a choice. Palagi po natin kailangan piliin ang mabuti at huwag yung masama. Sabi ni Pablo,
lahat ng pag-iisip na laban sa Diyos dapat ibain. Sabi naman ni John, huwag mong tularan ng masama, tularan mo ang mabuti. Sino mag-a-agree sa atin dito? Alam naman natin yung tama. Amen. And so the Bible says, kung alam mo ang tama, piliin mong gawin yung tama. Madalas, sinusubukan tayo i-confuse ng mundo na yung masama, maging mabuti, yung mabuti, maging masama. But for us, we know what's right. And so we need to reject evil and imitate good. Number 3, focus on eternal things. Everybody say eternal things. Colossians 3:2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Focus your mind on things above, not on things on earth. Yung mga gawain katulad nito, yung ating personal na oras para manalangin at magbasa ng salita ng Diyos, yung ating pagsamba, yung ating mga ministry, diyan po natin ilagak ang ating atensyon at pag-iisip, huwag sa mga bagay sa mundo. Minsan, nadadivert o naliligis ang ating mga priority sa buhay dahil mas binibigyan natin ng oras at atensyon yung mundo. Kailangan natin mas bigyan ng effort at focus ang mga makalangit na bagay. Dahil ang mga yan hindi mawawala, dadalhin natin yan hanggang sa kabilang buhay. Tandaan natin yung sinabi ni Pedro na tayo ay mga pilgrims. Ang ibig sabihin ng pilgrims ay dayuhan. We are foreigners in this world. Sa mundong ito, hindi tayo magtatagal. This is not our home. Amen? We are not created for this world. We're created for heaven. Amen? And so yung mga bagay na nandito sa mundo, huwag kang mag-dwell dyan. Huwag mong i-focus yung attention mo sa bagay na dadaanan mo lang. Kung galing kang mabalakak, papunta ka ng Angeles, dumaan ka ng Daug, nakita mo may masarap na bilihan ng fishball, alam mo papunta kang Angeles, huwag kang bababa para bumili ng fishball doon sa Daug. Focus ka doon papunta ka ng Angeles. Amen? In this world, dumadaan lang tayo. Hello? Dumadaan lang tayo dito. Dito sa mundong ito, tinitignan lang ng Diyos kung sino yung aabot doon sa dulo ng race. Amen? In this world, sabi ni Pedro, we are just pilgrims. We are foreigners. Huwag mawala yung focus mo sa mga bagay na nandito at makalimutan mo kung saan ka dapat papunta. Focus on eternal things. Yung pera mawawala, yung bahay mawawala, yung kotse masisira. Amen? Yung sasakyan mananakaw, masisira, mawawala. Yung pera sa bangko, mauubos yan. Maging ang pamilya, mawawala. Yung mga damit, mawawala yan. Huwag mo munang labhan, magsimba ka. Hello? May this church be a church that is focused on the Lord. Nawa ang simbahan ito, maging siyang focus sa church, sa Panginoon ng simbahan. Yung church, na-bless ako dun sa preaching last Sunday. Sino na-bless? The mission of the church, I was reminded by the mission of the church. Pastor Rolly said, the mission of this church and its pastors and leaders is to prepare the church for heaven. For that blessed hope, that rapture, when we will be caught up in the air with Jesus Christ. Kung yung araw-araw mo, ang focus mo, magtrabaho, makabili ako ng bahay, ng sasakyan, dumami ang pera ko, mawawala ka sa focus at isang araw na lang, shoot! Wala na kami. Naiwan ka, nag-iimbang ka pa rin ng pera dito. And then it will be all too late. And there will be no more second chances. But praise be to God, dapat lahat tayo nakafocus lamang doon, hindi dito.
Heaven and earth shall pass away. But we cling into the words of God. Lahat ng tao may 24 hours. Sino dito yung may 25 hours? Sino dito yung araw niya 26 hours? Kaya ako, hindi ako naniniwala doon sa wala akong oras eh. Hindi ako naniniwala doon. Hindi, wala kasi akong oras eh. Hindi ako naniniwala doon. Pero kung sinabi mo sa akin, hindi ko yung priority. Yun, mas naniniwala ako. Kasi lahat tayo, pantay-pantay lang ang oras. Lahat tayo, kahit tambay, may 24 hours. Pare-parehas lang ang oras. Yung sa iba, parang sa perspective nila, mabilis yung oras. Bakit? Kasi may ginagawa. Wala talagang ginagawa. Mabagal ang oras. Amen? Kaya ngayon mga nagtatanong, ang tagal naman dumating ni Lord, walang ginagawa. Kasi yung busy sa Panginoon, hindi naiinip sa Panginoon. Amen? So hindi siya basihan doon na wala akong oras. Hindi mo lang priority yung paglilingkod sa Diyos. Wala kasi ako eh. Busy kasi ako sa araw. Hindi yun. Hindi mo lang priority gawain ng Diyos. Bakit kami nandito? Bakit yung iba nandito? Bakit yung iba may sakit na nandito? Kasi priority na lang gawain ng Diyos. Amen? So let's focus on eternal things, not on this one. Number 4, madali lang ito. Pangalawa sa uli. Consider yourself victorious. Lahat ng nagtagumpay namin, sabi namin. So dapat daw, tayo, tinitignan natin yung sarili natin na matagumpay. Huwag mong tingnan yung sarili mo na I'm a loser or I'm a failure. No. Consider yourself victorious. 1 Corinthians 15, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, huwag kayong matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ito madalas na natin ito naririnig. For your works, for your labor is not in vain. Ang iyong pagpapagal ay hindi nasasayang. Yung buong konteksto pala nun, ang iyong pagpapagal ay hindi nasasayang. Yung buong context pala ng phrase na yun, ng verse na yun, is matagumpay ka na. Ang ibig sabihin pala nun, ni Pablo, sa sulat niya, ang iyong pagpapagal ay hindi masasayang. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ka na matatalo. Yes? Huwag mo isipin na, sayang lang to, kasi hindi. Kumilos ka lang, sabi niya, huwag kayong magpakapagal, no? Sabi niya. Kaya nga, mga kong kapatid, magpakatatag kayo, maging masipag kayo palagi. Amen? Kilos lang, para sa kaharian. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod. Bakit? Dahil alam niyo, hindi sayang ang pagpapagayo sa kanila. Kasi sa dulo, panalo ka na. You are already victorious. Sa dulo ng kwentong ito, this is my assurance to the church. Sa dulo ng kwentong ito, panalo tayo. That is the confidence that we have. That is the certainty. That is the assurance that we have. Masarap sa piling kumilos, di ba? Masarap kumilos sa paglilingkod kapag alam mo, sa dulo naman, kahit ngayon, maraming pagsubok, kahit ngayon, ang daming pinagdadaan ng trials, tribulations, circumstances. Wala yan, hindi ko naiintindihan yan. Kasi alam ko sa dulo, panalo ako. Yung pala yung sinasabi dito ni Pablo na huwag kayong maging masipag lang kayo, huwag kayong manghinayang sa ginagawa niyo sa kaharian. Dahil hindi nasasayang ang inyong pagpapagal. Kasi sa dulo, panalo kayo. So consider yourself as victorious. Bakit importante yun? Kasi minsan ang bulong ng kaaway, you are a failure. Grabe ka, talagang malayo ka na sa presensya ng Diyos, talagang hindi ka naligtas, ang dami mo ng kadumihan, ang dami mo ng nagawang pagkakamali, ayaw ka na nila dyan. Alis ka na dyan, nakakahiya nung mag-church dyan. The devil will always try to lie, magsinungaling, sabi niya, sayang ang pagpunta mo dyan. But this is the assurance of God. Consider yourself victorious. Sa dulo ng kwento, panalo ka. Kung magpapatuloy ka.
You can only lose if you quit. Matatalo ka lang ng kaaway pag puminto ka. But if you keep moving forward, kapag nagpapatuloy kang magpatuloy sa iyong paglakad sa Panginoon, the assurance of God is, you can consider yourself victorious. Finally, number 5, this is the most important thing. Desire Jesus. How to use the helmet of salvation? Nasahin mo si Jesus. Sino ditong nagdi-desire kay Jesus? One beautiful old song says, take everything, just give me Jesus. Ganda, no? Sarap ng kantang yun. Minsan nga, awitin ni Pastor yun. Hindi okay, no? Minsan awitin natin sa simbahan. May kantang gano'n. Hanapin nga natin yan, Brother Junior. No? Ang sabi ng kanta, you can take my home, you can take my wealth, even my health. Take everything from this world, but give me Jesus. Sino dito yung gano'n? Diba may kanta, kunin mo na wag lang. Pwede nga na no? Gospel song, no? Wag lang ang aking mahal. Wag lang si Lord. Take everything. Pero alam nyo yung demonyo, wala siyang ibang gustong alisin sa'yo kundi si Jesus. Ano yung demonyo? Ibibigay niya lahat. Ibigay mo lang si Jesus. Hello? But you need to understand, you can allow the devil, pwede mo sabihin sa demonyo, alisin mo lahat sa akin. Wag lang ang aking Panginoon. Wag lang ang paglilingkod ko. Wag lang ang pananampalataya ko. The devil, yung demonyo yung kaaway, kinuha niya lahat kay Job. His health, his children, his servants, his wealth, his home, and even his life. Wala na siyang magawa kundi nakaluhod na lang. But God says, I will always be with you, I will never leave you. At kung si Jesus na lang ang meron ka, nasa iyo na ang lahat. Yun nga dapat ganun ang Kristyano. Kung nasa akin na si Jesus, nasa akin na lahat. Kung si Jesus na lang ang meron ako, then, nasa akin na. Ito yung sabi ng Psalms 73 verse 25. Whom have I in heaven but you? Whom have I in heaven but you? May kanta ngayon. There is nothing on earth I desire besides you. Sa Tagalog, anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? Liban sa iyo, wala akong anumang ninanasa sa iyo. Ang ibang Kristiyano na pero ang dami pang gusto sa buhay. But for us, we just want Jesus. We desire Jesus. We long for Jesus. Sa mundong puno ng distraction at maraming ino-offer ang mundo, huwag nawa mawala ang iyong desire sa Panginoon. When you wake up, anong una mong ginagawa? What is your first thought? Thank you, Lord. Lord, tulungan mo sa akin. Lord, I need you. When you go to church, pumunta ka lang ba dito para magpasikat, magpakita, o maningin, o kung tawag ka, mag-sister, baka magbayad. Hindi, lahat tayo pumunta dito because we desire Jesus. Kung sino man nagtatayo dito, ano man ang gagawin mo sa likod ng pulpito? Magpipreach ka man, magtuturo ka man, mag-worship leader ka man, magbabackup ka man, tutugtog ka man. This is my one request. Give us Jesus. Ano man ang gagawin mo sa likod ng pulpito, ano man ang ministry mo, wala kang ibang gagawin kundi ibigay mo si Kristo dahil kailangan namin si Kristo. Because we came here for Jesus. Bilang pagtatapos sa ating pag-aaral sa gabi nito, Isaiah 26 verse 3, Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted him. Iyong iningatan siya sa ganap
na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Bakit? Sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Church, let us put on the helmet of salvation. Araw at gabi, ang isipin natin ay ang ating Panginoon Jesucristo. Tumayo tayo lahat, ba't di natin palakpakan muli ang ating Panginoon Jesucristo sa gabi nito?